Isa sa mga positive traits nating mga Pilipino ay ang ating pagiging hospitable. Ito yung pagiging warm and loving natin sa ating kapwa at syempre sa ating mga bisita. Pero nung nagsaboy ang Diyos ng pagiging palakaibigan, nako, nanguna sa pila ang City of Golden Friendships, Cagayan de Oro. Oh wow, ang ganda! Kinikilalang City of Golden Friendship ang Cagayan de Oro dahil sa likas na kabutihan na ipinamamalas ng kanilang mga lokal. Bawat bisita o turistang dumadalaw dito, siguradong may magandang kwento kung paano sila sinalubong ng mga taga-CDO ng may higanting ngiti at mainit na yakap. Una niyo ako dun, ah. At ngayon, makakasama natin si Mr. Marky, ang Assistant Tourism Officer ng Cagayan de Oro. Hi, good Sir afternoon. Marky. Good day, Mas Judy, and welcome to Cagayan de Oro City, the City of Golden Friendship. Oh, wow, grabe. Cagayan de Oro is dubbed as the City of Golden Friendship and the gateway to Northern Mindanao. Oh, We are the City of Golden Friendship. Cagayan de Oro is a melting pot. And in nature, we don't want to discriminate, and because of our warm hospitality po ng mga Cagayanon. At ngayon naman, mapapatunayan natin kung gaano pa talaga ka-friendly ang ating mga kababayan dito sa CDO habang unti-unti nating dinidiscover isa-isa ang kanilang mga tourist destinations na hindi lamang bubusog sa ating mga mata, kundi pati na rin sa ating mga tiyan at puso. Ito na ang Motorella. We are starting off our tour at the iconic St. Augustine Cathedral. At syempre, makakasama natin ngayon si Mr. JC Salon, ang officer in charge of the City Museum. Sir JC, Hello, Miss Jody. Welcome to Good day. JSM Travel and Tours. Welcome to the city of Cagayan de Oro. So, what are we waiting for? Pasok na tayo, Sir JC? Sige Let's po, go. let's go. The St. Augustine Cathedral was first established in 1780. The patron saint of the cathedral is St. Augustine because the construction of the first church was finished on August 28, the feast of St. Augustine of Hippo. And it suffered a lot of destruction from hostile attacks. And then eventually the bombing of World War II. Special features of the cathedral is one, the stained glass. There were actually 7 panels of stained glass. So they're actually donated by the Sisters of the Sacred Heart in New York State after the war. And then the second, the St. Augustine image. Opo. And then last but the most important here is the Birhen sa Kota. Now, what is so special about the image of the Birhen sa Kota? The Birhen sa Kota, or the Nuestra Señora del Santísimo Rosario, served as the protector of the town from hostile attacks. So this is an extension na po. From the outside, no, parang iisipin mo, it's just a small church. But then, pagpasok mo, you realize, ang haba Ang niya, haba ang laki niya. niya. So this is the image of the St. Augustine of Hippo. Was made around the 1920s. So one of the very few that survived during the bombing. Friendly nga talaga sila. From one historic building to the next, makasaysayan ang City Museum ng CDO dahil nilagay ito sa isang water tower. Nako, alamin natin ang storya ng CDO. Pumasok na tayo sa loob. Alam niyo ba na ang water tower na ito ang nag-supply ng tubig sa CDO noong 1922 until the 1960s? The museum houses artifacts and narratives of the city's history. Here in front of us, this is actually a ritual table or a prayer table by our Higaonon indigenous people. This actually is a way to honor the ancestors, particularly the ancestors that own the artifacts of the museum. These were found in the Huluga open site. So you have artifacts from mga native pottery, obsidian flakes, trade goods from China, particularly the iron harpoon and glazed ceramic. So this is gold sample, 11 grams of unrefined gold na collect sa river. Cagayan means? River, then oro means gold.
These are replicas of the rayadillo that was issued during the Philippine-American War. And this was designed by Juan Luna. Siya mismo nag-design Nag-design. nito. Pwede na ba akong katipunera? Ay, mali. Republican Army pala. Yeah. We also have a female fighter. Gusto ko nga tanong, sa ang haba ng hair ni Si person? Yun pala babae siya. babae siya, si Arcadia Valenzuela. And she gathered a troop of women to fight alongside with the men. Grabe, talagang itataas ang bandera ng mga kababaihan. So ito yung scenery ng Cagayan during the American period. So if you're a civilian joining the guerrilla movement, you will be told to bring a blanket. And then your blanket will be your sling bag. You will keep all your extra clothes, food provisions. And then not everyone has access to an M1 steel helmet. Helmet, yes. So any fabric will do just to keep the hair and the sweat away from your eyes. What is this for? Food container mo. Social ka na pag may kutsara. Diba? If you can capture enemy forces, you can use of their equipment as well. Okay. These are the members of the 10th Military District, also known as the Barefoot Army. Nakapaalam sila. Kaya sabi ko, parang shorts lang siya, pero wala siyang top. Walang uniform kasi guerrilla movement na siya. So they are united by a common cause to fight for freedom. So kahit short sila sa bullets, meron namang itak. So Short sa bullets, pero buo ang loob. Yun. In 2001, pumasok na yung mga malls like SM. And then it started building from there. Nagra-rapid yung development. And this is The transverse Mercator map. This is what Cagayan looked like in 1992. So dalawa pa yung bridge niya. Ngayon we have 9, going 12. tayong mga Pilipino, pag nag-i-estima tayo ng bisita, hindi pwedeng chika lang o ikot-ikot lang. Importante sa atin ang masarap na kainan. Kaya naman ngayon naimbitahan tayo dito sa Kusina Higala kung saan matitikman natin ang iba't ibang masasarap na Mindanao Heritage Cuisine. Kasama na dyan ang traditional specialty ng CDO, ang sinuglaw. Welcome to Kusina Higala. Joining us today are our friends from Kusina Higala, Sir Joe and Miss Nina. Hi. Yeah. Sir, can you tell us more about Kusina Higala? Kusina Higala started last 2016. Kusina Higala is meaning kitchen, and then Higala is friend. Kitchen and friends. Kusina Higala focuses on Mindanao heritage cuisine. That's our brand. We have here specialty from different regions. From Marawi, may Lanao, then Camiguin, Cotabato, Tawi-Tawi, Sulu. Tawi-Tawis. Wow! Sulu. Ito po yung bamboo rice natin. This is from Bukidnon. So, galing po siya sa mga lumad natin. So, bamboo rice, yes po. So, bamboo rice has chicken. We have here the sinuglaw and then the kinilaw na isda. Okay, wait. Yes po. Sinuglaw at kinilaw. Sinuglaw po kasi meron po siyang sinugba na pork. Grilled yan, yes ba? po. Okay. They're both from Cagayan de Oro. Ito po yung tabon-tabon namin. Ginagamit namin yan dito para mawala yung pakla. Ano po ito? Fruit? Vegetable po. And then The we next have one here, is surol chicken. That's from Camiguin naman po. and then this one Yan po is- yung galing from Marawi. It is Wagyu beef. Meron po siyang pickled cucumbers tsaka palapa. So yung palapa po natin, yan po yung maanghang. sizzling binaki. Ano ka siya lang? Very refreshing. Dinayo rin natin ang Cogon Market na sikat dahil sa kanilang street food. At dito, makikita mo talaga yung strong sense of community nila. Nagtutulungan maging sa negosyo dahil historically, alam niyo bang key entry point din ang CDO para sa mga mangangalakal na gustong makapasok sa Mindanao noong unang panahon? At dito rin nanggaling ang iba pang iconic names ng CDO tulad ng Gateway to Northern Mindanao at City of Golden Opportunities para naman sa mga negosyante. Ngayon, kung naghahanap kayo ng iba pang pwedeng gawin dito, aba, bakit hindi tayo gumawa ng platito sa The Stoneware Pottery?
Hello. Hi, Miss Judy. Good afternoon. Hello. So this is Miss Rodora. Hello, Mr. Dora. Stoneware Pottery. Hello, thank you for having me. Kailan po ba tayo nagsimula, Miss Rodora? Started in 1995. So sa ngayon, 30 years na po itong Stoneware Pottery. Ito po yung paggawaan namin. Tapos ito yung mga gawa na. So May showroom. Yes, the showroom. Dito po pwedeng bumili Ang ganda. for export din at the same time. Nag-export po kayo, Miss Yes Rodora. po. And then at the same time, meron din po kayong mga local clients po. Yes po, hotels, restaurants, spa. Household. Ang ganda. Tara, kape tayo. Naku, Miss Rodora, sa totoo lang, gusto ko pong masubukan yung paggawa ng platito. Yes, pwede po. Okay. Kamusta po? Pwede na ba akong grade A student? O, ayan, kuya, may tower na ako. Kinabutasan mo, ma'am. Meron na kayang bibili ng plate ko? Pag binenta ko to, pwede na ba ito malagay sa museum? Hindi na. Oy. This is what we call... Sige, paano natin to gagamitin? Okay. Thank you so much for having me here sa inyo pong place, ang Stoneware Pottery. Isa sa mga kilalang activities na ginagawa dito sa Cagayan de Oro ang whitewater rafting. Kaya naman, hindi yan ang gagawin natin. Kung gusto nyo lang mag-chill at mag-relax, dito kayo pumunta sa Sinulong Falls. Grabe naman, Sir JC. Napakaganda ng pinagdalhan mo sa akin ngayong araw. At sino ba ang makakasama natin today? None other than Consi J. Hello po, Miss Judy. Hello, Welcome Consi to J. Sinulong Falls. Maraming salamat po. Grabe, napakaganda. Nung nakita ko siya kanina, talagang namangha ako. Kwentuhan niyo naman po kami tungkol sa Sinulom. Yeah, of course, the name derives from sinulom. Black ants na nag-gather together. So, before, wala kasing water na daw dito na area. So, yung mga tao nag-igib dyan sa waterfalls. Kaya, nag-get together yung tao para mag-igib. So, para daw silang black ants na nagsulom. And Sinulom o Sinulom Yeah. is how far po from the city centers? Roughly mga 30 minutes po. And what makes it different from other waterfalls kasi, it's spring water. So, pag pumunta ako doon, kumuha ako ng baso, sinalo Yeah. ko, pwede ko nang inumin. Wow, napaka-rich pa naman ng sa minerals ang Yes. spring water. And, Consi J, ano pa ang pwedeng magawa dito sa Sinulom bukod sa pag-view ng napakagandang falls? Yeah, we have lots of swimming pools and we also have area na yung natural na pool. So Natural maraming mga bato, mga stones, yung mga sand, mafe-feel mo sa feet mo pag naligo ka doon. And it's called Bulao Cold Spring. Kahit 24 hours kayong mag-swimming allowed pag nag-check-in sa room. And pwede kayong mag-bonfire. Wow! Yeah, so, perfect place talaga siya To for chill. family Yes, and friends family, to yes. chill, to bond, and Yes. spend precious time Yes, together. Miss Jody. Sa pagtatapos ng ating araw, we met a lot of friendly faces dito sa Cagayan de Oro. And I will never forget the kindness and the love that this city gave me. Kaya naman, in my own little way, I wanted to give back. Nandito tayo ngayon sa Calabrian Children's Foundation, isang Catholic organization kung saan sila ay kumukupkop ng mga batang nahihirapan at nangangailangan. At ngayon, makakasama natin ang Executive Director ng CCF, si Father Miller John. Father, lift po kayo.
So, welcome ma'am sa Calabrian Children's Foundation, Cagayan de Oro. Hello po, Father. Father, kwentuhan niyo naman po kami paano po ba nagsimula ang Calabrian Children's Foundation? Okay, nung 2001, pumunta yung first missionary ng Calabrian priests. Magtatag sila ng theological, yung mga nag-aaral ng pare para mag-aaral ng theology. So, nung 2003, nagkup-kup sila ng at least 10 na children na gustong mag-aral at willing po din sila na i-give up ang kanilang mga bisyo doon sa daan at mag-aral. So yung itong mga bata na to na inaalagaan namin, kinukup-kup, ay galing sa Region 10. Scope namin sa Region 10. They are neglected, abandoned, and dependent children. So from the age 7 to 17 years old, babae at saka lalaki. Actually pala, meron kaming product galing sa Calabrian Children's Foundation, si Ma'am Sheila. Ngayon, ito si Ma'am Sheila. So, Ay, ka ma'am. Hello po, I'm Jody. Sana po maibahagi niyo naman po sa amin. Ano po ba ang naging kwento ninyo? Okay po. Originally, from Zamboanga, Sibugay. At napunta kami dito sa Cagayan de Oro na wala pong relatives hanggang sa kabilang kami sa naging street children. Hanggang napunta kami from city government pa rin na facility. Kaya doon, they ask kung gusto ba naming makapag-aral. So, kaya sinagot po ng ate ko at saka ako na gustong-gusto naming makapag-aral. Kaya kinontak nila sila Father para doon kami i-refer. Ano ang pakiramdam na mula sa isang pagiging street child, ngayon eto ka na, nakapagtapos ka ng pag-aaral? Napakagandang feeling po. Yung paglabas ng result na isa po ako sa nakapasa ng licensure exam for teachers. Naiyak po ako. Tapos yung unang tinawagan ko is silang Father. Sila yung sinabihan ko na, Father, nakapasa ako. Maraming salamat. Maraming salamat ate sa iyong kwento. So, mabuhay kayong lahat at sana marami pa kayong mga kabataan na matulungan. At syempre po, dahil gusto ko po kayong pasalamatan and to show our appreciation po, ang JSM Travel and Tours po ay may maliit na sorpresa po para sa inyo, Father, Ate She. At hindi lamang po yan, Father, kasi magkakaroon po tayo ng mini party. Wow! Hello! You're welcome. Walang taong nabubuhay tayo. Ang ganda mo. Halika dito. Maganda din kayo. Sa staff po ng CCF, sa ating Executive Director, si Father Miller, na walang sawang nagbibigay ng inyong oras at inyong pagmamahal para sa mga batang ito. Patuloy sana kayong pagpalain ng Panginoon. And sa ating mga kids, I would like to say that there is always hope. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa kahit anuman ang nangyari sa buhay ninyo. One day, magkikita-kita ulit tayo, iaadyayan ni Lord. God bless you all and have a great night. Para sa mga laking Maynila tulad ko, isa ang Cagayan de Oro sa pinaka-perfect na lugar upang mas kilalanin ang iba pang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Siguro, totoo nga yung kasabihang huwag maging turista sa sarili mong bayan. Dahil ang dami talagang pwedeng ma-discover dito sa CDO mula sa mga tanawin, pagkain, at lalong-lalo na sa mabuting puso ng mga taga rito. Thank you for joining another JSM Travel and Tours experience. Next week, dadalhin ko naman kayo sa isang magical place na mas mapapamahal sa inyo dito sa ating bansa. Kita kits!